Magandang umaga, kapatid. Bago tayo manalangin, hayaan mo muna akong ibahagi sa iyo ang salita ng Diyos at ilang paalalang alam kong kailangan nating lahat sa araw na ito. Alam mo, naniniwala ako na bawat isa sa atin ay dumarating sa punto ng buhay kung saan tila niyanig tayo hanggang sa kaibuturan. Iba-iba man ang anyo ng pagsubok, pare-pareho ang pakiramdam, masakit, mabigat at nakakalito. Maaaring nawalan ka ng mahal sa buhay at parang gumuho ang mundo mo. Baka nasaktan ka ng taong pinagkatiwalaan mo o marahil tahimik kang nakikipaglaban sa kakulangan, kalungkutan o paulit-ulit na kabiguan. At minsan, kahit anong gawin mo, kahit anong kabutihan ang itinatanim mo, parang hindi pa rin sapat. Parang ang bigat pa rin ng buhay. Sa mga sandaling iyon na ang luha ay madaling pumatak, na ang dasal ay tila walang tugon, at ang pag-asa ay parang napakalayo, may tanong tayong lahat sa puso natin, Panginoon, paano pa ito magiging para sa ikabubuti ko? Hindi natin laging nasasabi ng malakas, pero sa puso natin, umaasa tayong may paliwanag, may dahilan, at may plano. Siguro natanong mo na rin ang Diyos, bakit ito nangyayari? Ano po ang mali kong nagawa? Hanggang kailan ko ito titiisin? Naririnig mo pa ba ako, Lord? At minsan, inaasahan natin na ipapakita niya sa atin ang buong plano, ang timeline, ang sagot, ang breakthrough. Pero kadalasan, hindi niya agad ibinubunyag, hindi niya agad ipinapaliwanag habang tayo'y nasa gitna pa ng apoy. Hindi niya kaagad binabago ang sitwasyon kahit nasugatan ang puso natin. At oo, mahirap yon, talagang mahirap. Pero alam mo kung anong maganda, kahit hindi niya agad ibigay ang sagot, ibinibigay niya ang sarili niya, ang presensya niya, ang kapayapaan niya, at sa gitna ng misteryo, sapat na iyon. Kapag hindi mo alam ang bakit, ang mahalaga ay kilala mo ang sino. At ang Diyos na ito ang ating sandigan. Ang sabi sa Nahum chapter 1 verse 7, ang Panginoon ay mabuti, kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Kilala niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Oo, mabuti ang Diyos kahit sa pinakamasamang araw, kahit kapag ang panalangin mo ay parang tumatalbog lang sa kisame, kahit ubos na ang lakas mo at ang pananampalataya mo'y tila nang hihina, siya ang ating kanlungan. Kapag sinabi ng Diyos na kilala niya ang nagtitiwala sa Kanya, hindi lang ibig sabihin na alam niya ang pangalan mo. Ibig sabihin, patid niya ang bawat luha mo, ang bawat takot mo, ang pananampalataya mong kumakapit pa rin kahit wala ng kasiguraduhan. Sa Awit chapter 55 verse 22, sinabi rin, ilagak mo sa Panginoon ang iyong pasanin at aalalayan ka niya. Hindi niya hahayaang mabuwal ang matuwid. Hindi natin kailangang akuin ang lahat ng bigat sa ating balikat. Hindi tayo nilikha upang lumakad sa unos ng mag-isa. Gusto ng Diyos na ibigay mo sa Kanya ang lahat ng bigat dahil Siya ang malakas at hindi lang siya ang magdadala ng pasanin, bubuhatin ka rin niya. Hindi niya laging aalisin agad ang unos, pero sinisiguro niyang kakayanin mong tumayo sa gitna nito. Hindi niya kaagad binabago ang sitwasyon, pero binabago niya ang puso mo, pinapalakas, pinatatatag at hinuhubog ka sa gitna mismo ng mga bagay na gustong sirain ka. Kapatid, sa tuwing pakiramdam mo'y para kang nasa digmaan, kapag paggising mo ay pagod ka na agad at ang bawat hakbang ay tila pinipilit mo lang, ito ang panahon na dapat mong alalahanin kung sino ang Diyos mo. Hindi kung sino siya ayon sa nararamdaman mo, hindi ayon sa sitwasyon mo, kundi kung sino siya ayon sa Kanyang salita. Siya ang iyong taguan, tagapagtanggol at kapayapaan.
Tapat siya kahit biguin ka ng tao. Siya ang simula at wakas. Siya ang may akda ng kwento mo. Siya'y mahabagin kapag ika'y wasak, matiyaga kapag ika'y may pagdududa, at malapit kapag ika'y nakakalimutan. Kaya kapatid, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, gusto kitang hikayatin. Magtiwala ka sa Kanya. Kumapit ka kahit masakit. Hindi mo kailangang maghintay ng magandang balita bago sumamba. Hindi mo kailangang makita ang milagro bago mo siya mahalin. Hanapin mo siya sa gitna ng gulo. Yakapin mo siya, hindi lang dahil sa mga kaya niyang gawin, kundi dahil sa kung sino siya. Kailangan natin siya araw-araw, bawat umaga, bago pa man tayo bumangon, naroon na ang kanyang habag. Hindi nauubos ang kanyang biyaya, hindi humihinto ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang presensya walang kapantay. Kapag yakap ka ng presensya ng Diyos, may nababago sa loob mo kahit walang nagbabago sa paligid mo. Maaaring nasa gitna ka pa rin ng unos, pero may kapayapaan ka na. Maaaring naghihintay ka pa rin sa kasagutan, pero meron ka ng lakas. Sa presensya niya, ang takot ay napapalitan ng pag-asa, ang kasinungalingan ay natatahimik, at ang katotohanan ang lumilitaw. Ang pagod mong kaluluwa ay nakakahanap ng pahinga. Dahil kung nasaan si Jesus, nandoon ang kapangyarihan, kapangyarihang tumayo kahit gusto mo nang bumagsak, kapangyarihang magpatuloy kahit mahaba pa ang daan, kapangyarihang maniwala kahit tila imposible ang sitwasyon, kapangyarihang magpatawad, magtiis, muling umasa at magsimula muli. At hindi mo kailangang kunin ang kapangyarihang ito mula sa sarili mo. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinto chapter 12 verse 9, "Sapat na ang biyaya ko para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay nahahayag sa kahinaan." Kaya kung pakiramdam mo'y mahina ka ngayon, kapatid, nasa tamang lugar ka para maranasan ang lakas ng Diyos. Kapag pakiramdam mo'y nasa dulo ka na, baka dun mismo magsimula ang kilos niya sa buhay mo. Kaya kapatid, magpakatatag ka, hindi ka nag-iisa, hindi sayang ang mga luha mo, hindi balewala ang dasal mo, at hindi ito ang katapusan ng kwento mo. Ang Diyos ay patuloy na sumusulat, at kapag siya ang sumusulat, may kagandahang lalabas mula sa abo. Kaya ngayon lumapit tayo sa Kanya sa panalangin. Aming Ama sa langit, habang ako'y nananatili sa iyong presensya ngayon, naaalala ko ang sinabi mo sa puso ko. Kahit mahirap ang buhay, ikaw ay mabuti pa rin. Kahit dumadaan ako sa sakit, narito ka pa rin. Hindi ko kailangang makita ang buong larawan upang magtiwala sa iyo na siyang may hawak ng lahat. Kaya Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang lahat ng tanong na bumigat sa puso ko. Yung mga tahimik pero masakit, yung mga katanungang, bakit ito nangyayari? Hanggang kailan pa? Magbabago pa ba? At kahit hindi mo man laging sagutin sa paraang inaasahan ko, binibigyan mo pa rin ako ng kasagutan, ang iyong sarili, ang iyong presensya, at Panginoon, sapat na iyon. Ikaw ay sapat. Salamat dahil hindi mo hinihintay na maging buo ako bago mo ako mahalin. Mahal mo ako kahit wasak pa ako. Hindi ka lumalayo sa aking kahinaan. Sa halip, lalong kapang lumalapit, nakikiupo ka sa gitna ng apoy, hinahawakan mo ako sa gitna ng bagyo. At kapag pakiramdam ko ay bibitaw na ako, ipinaalala mo sa akin na hindi ang kapit ko sa iyo ang nagliligtas sa akin, kundi ang kapit mo sa akin. Kaya ngayon, nagpapahinga ako sa mga pangako mong hindi kailanman pumapalya. Katulad ng sinabi mo sa Nahum chapter 1 verse 7, ang Panginoon ay mabuti
kanlungan sa oras ng kaguluhan, at kilala niya ang nagtitiwala sa Kanya. Nakikita mo akong nagtitiwala sa iyo kahit hindi ko naiintindihan. Nakikita mo ang tahimik kong pagsuko. Ikaw ang aking kanlungan, Panginoon, ang aking taguan kapag masyadong maingay, magulo, at mabigat ang buhay. Ang sabi mo rin sa Awit chapter 55 verse 22, ilagak mo sa Panginoon ang iyong pasanin at Siya ang aalalay sa iyo. Kaya Panginoon, ginagawa ko ulit ito ngayon. Ibinibigay ko sa iyo lahat ng alalahanin, takot at tanong. Hinahandog ko ang lahat sa paanan mo dahil alam kong kaya mong dalhin ang mga bagay na hindi ko na kayang bitbitin. Hindi mo ako tinawag upang lumakad mag-isa. Hindi mo ako inatasan na maging matatag nang wala ka. Ang hinihiling mo lang na manatili akong malapit, bukas at umaasa. Kapag pakiramdam ko'y dumadaan ako sa apoy, paalalahanin mo akong kasama kita. Kapag pagod na akong maghintay, turuan mo akong magpahinga sa iyo. Kapag ang lahat ng nasa loob ko ay gustong matakot, ilubog mo ako sa kapayapaan mo. Ang sabi sa Isaiah chapter 40 verse 29, nagbibigay siya ng lakas sa mga nanghihina at nagbibigay sigla sa mga walang lakas. Panginoon, pagod na ako. Parang tuyong-tuyo na ang espiritu ko. Pero alam kong hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng mas malalim na pagdepende sa iyo. Palakasin mo ako muli. Buhayin mo ang mga bahagi kong tila patay na. Ibalik mo ang siglang nawala dahil sa takot o pagkabigo. Ikaw ang Diyos na naghahawi ng dagat, na bumubulong ng kapayapaan sa gitna ng bagyo at lumilikha ng kagandahan mula sa abo, kaya wala akong dapat ikatakot. Tulungan mo akong maglakad ngayong araw, hindi para kontrolin ang lahat, kundi para manatiling malapit sa iyo. Tulungan mo akong magmahal kahit hindi ako napapansin. Tulungan mo akong sumamba kahit mahirap. Dahil ang pagsamba ko ay hindi nakabase sa nararamdaman ko, kundi sa katapatan mo. Panginoon, idinadalangin ko rin ang aking pamilya. Kayo po ang maging pader ng apoy sa paligid nila, maging taguan nila, tagapag-ingat at tagapagtanggol. Gabayan mo ang bawat desisyon nila. Bantayan mo ang puso nila, maging kalakasan kanila. At Panginoon, saan man ako magpunta ngayon, sa trabaho, sa bahay, sa katahimikan, naisin kong madama ng mga tao ang presensya mo sa buhay ko, na ang buhay ko ay maging ebanghelyo kahit hindi ako magsalita. Ang sabi sa Bilang chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Kapag nangako siya, tinutupad niya. Ikaw ang tapat. Hindi ka nakakalimot. Hindi ka sumisira ng pangako. Kaya pinapaalalahanan ko ang puso ko. Hindi ka tumitigil sa paggawa. At kahit hindi ko pa nakikita ang sagot, alam kong ikaw ay kumikilos. Kaya pinipili kong purihin ka kahit naghihintay pa ako. Pinipili kong magtiwala kahit tahimik pa ang paligid. Pinipili kong lumapit kahit madilim pa. Dahil ang dilim ay hindi hadlang sa iyo. Alam mo ang hindi ko nakikita at doon ako nagpapahinga. Ang sabi mo, ang mga naghahanap sa iyo ay hindi magkukulang. At Panginoon, kahit wala pa ang lahat ng gusto ko ngayon, ang mahalaga, nasa akin ka, at dahil nariyan ka, wala akong kulang. Mahal kita, Jesus. Sa iyong makapangyarihang pangalan, ako nananalangin. Amen. Kung nadama mo ang panalangin ito, kapatid, isulat mo lang ang Amen bilang tanda ng pananampalataya. Idinadalangin ko na ang bawat biyayang kasama sa panalangin ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus.
At kung may nais kang ipagdasal, huwag kang mahihiyang ibahagi ito sa mga komento. Ikinararangal naming ipanalangin ka. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumaiyo.